Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ayon sa Department of Foreign Affairs, umabot na sa bilang na 1.3 million ang nagpatala na overseas voters para sa national election ngayong taon. Sa pahayag mula sa Office of Civilian Security and Consular Concerns ng DFA, bilang mga breadwinners, malaki po ang impluwensya ng mga OFW sa kanilang pamilya. Kaya hindi malayong mangyari na matriple o umabot sa 5.2 million ang boto para sa kanilang pipiliing kandidato. Karamihan sa mga nagparehistro na overseas Filipino voters ay mula sa Middle East at Africa, kung saan nakabase ang may 550,000 na active registered voters. Sinundan ng 250,000 voters mula sa Amerika, 150,000 sa Europa at 320,000 sa Asia and the Pacific. Nasa 30,000 naman ang bilang ng mga seaman na nagparehistro overseas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Delmar. At ito ang Buhay OFW. Aalamin natin kung bakit aktibo sa pakikiisa at pagtulong sa OFW Circle sa kanilang lugar ang magkapatid na si Mark at Marvin Narboneta. Ipapakilala namin kayo kay Carmi Irene Cristobal na naging matalino sa pangangasiwa ng perang ipinadadala ng kanyang asawa na isang OFW sa Jeddah. Malalaman natin kung paano makakatulong ang OFW Guro sa mga kapatid nating OFW at sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa. At sama-sama nating alamin kung ano ang mga ginagawa ng PEBA, Pinoy Expats, OFW Buhay Abroad para sa kapakanan ng ating mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa. Ang mga impormasyon at kwentong buhay OFW po sa aming pagbabalik. Sa bawat saglit, kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Sa susunod na Buhay OFW, ano magagandang kwentong buhay OFW ang ibabahagi sa atin ng ating malapit na kaibigan at kapatid na si Paring Ray Langit? Ano naging buhay ni kapatid Sandy sa Amerika, ang tinaguriang Land of Opportunities? Sino at ano ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Captain Alberto Rivera Jr.? At kilalanin ang isa sa mga beneficiaries ng Rotary Club of Makati Nelson at Buhay OFW Foundation, kasama pa rin po ang Southville International Schools and Colleges at Las Piñas Doctors Hospital at Seed Foundation. Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay
Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City, Mega World International, Sites and Sites Outdoor Advertising, compliance officer sa isang malaking car manufacturing company sa Jeddah, ang mister ni Carmi Irene na si Tristan Ian Cristobal. It's a hard decision din sa amin because of nagsisimula kami as a family. I am a breadwinner, so basically I support, my family even though working na. Yun. And then when we saw na parang medyo tight talaga when it comes to budget, finances. Pagdating ng sahod, we're looking forward to another payday para lang magkaroon ulit ng pera. So, and then we're renting. So, normal startup family. Hindi naging madali para sa mag-asawa ang unang pag-alis ni Tristan. 5 months on the way, si baby. Sobrang sabi ko, first baby, I have no one to count to. Although I have my family, pero iba yung husband mo yung kasama mo. And changes in my body and everything. And so, mahirap. And even I gave birth without him. Yeah, Dumating siya, 2 months old na si baby, yung panganay ko. Napagkasunduan ng mag-asawa na 5 taon lang magtatrabaho sa abroad, si Tristan. Ang thinking talaga namin is pagka meron ng, nag-iisip na yung mga bata, dapat nandito na siya. So sabi namin, sige, let's do this for quite some time. Let's put an end to this after maybe 5 years. Initially, it's 2 years. So sabi namin, 2 years, sige po, pwede na siguro yan. Naka-establish tayo kahit papano ng bahay natin or ng titirahan natin. And after 2 years, nagkataon na siguro parang, kaya pala, ang bilis pala ng 2 years, pwede bang another hirit siya, ganyan. I learned to study the Word of God. Doon ako nagkaroon ng lakas. Nasabi ko, okay, kaya naman pala. Kasi it's not about distance, it's about your relationship. So, despite yon, siguro, I can tell meron dito na magkasamang mag-asawa but they don't talk a lot. Pero kami, every single day we do. And we laugh. We share things. Hanggang sa it's born yung just last year, yung website namin. It's a product of our thoughts and our kung anong ginagawa namin, what are our advices and what our steps para to fulfill the dream. It's for him to come back home for good. Ang website na tinutukoy ni Carmi ay ang www.thecristobal.info. Nagsimula ito na maisipan nilang ibahagi ang kanilang mga pang-araw-araw na komunikasyon, ang kanilang mga struggles at sacrifices na dala ng pagiging malayo sa isa't isa. Mga usapin patungkol sa paano magiging matatag ang pagsasamahan ng mag-asawa kahit pa nasa malayo ang isa at may mga usaping pampinansyal. Sabi namin, let's write paano natin ginagawa yung financial planning natin. Sige, paano tayo nagtitipid? Ganon. Actually, the blog is even in Taglish, para talagang intindi ng tao. So, sige, paano tayo nagtitipid? Paano tayo nagko-communicate? Sulat lang siya ng sulat hanggang sa pinost lang namin siya. Pinopost namin and we were sharing it in Facebook. Hanggang sa yun, it's like domino effect na rin eh. So, whenever we have news, may na-encounter kami, kunyari meron kaming nakausap na OFW, we write their story. We ask their permit and then we write their story. Okay lang po ba i-feature kita para maka-inspire pa tayo sa ibang tao? Which is, they're very much appreciative naman of it. Kasi people naman, di ba, pag nare-recognize, even on small things, na-appreciate talaga nila. So yun. Ganun lang, continuously, we connect with our subscribers talaga. Na it's not about yung automatic lang na nakaka-receive ka lang ng email sa akin or something. We make it a point na talagang yung message is, kamusta ka na? Kwento ka naman, pakikinggan kita. As in, ganun kasimpleng email, they will receive it. And
talagang may sasagot. Ang haba ng sagot nila sa amin. Kukwento niya yung buhay niya, ano yung ginagawa niya ngayon, tapos kung paano siya, sabi ko, paano siya nai-inspire, and even they will comment us na na-inspire ako sa ano nyo, since day one, sabi niya, na na-inspire ako kung sa story nyo, and even kung paano nyo kami, parang sineset yung mind to go home. Kasi ang push talaga namin is, umuwi na kayo. Umuwi na kayo sa pamilya nyo, but umuwi kayo with your dream come true. Nadala-dala nyo siya. Dahil dito, naging advokasya na ng mag-asawa ang tumulong sa mga kapwa, lalo na sa mga kagaya nilang OFW. Nais nilang maimpluwensyahan ang ating mga kababayan na maging masinop at matalino sa pangangasiwa ng perang pinaghihirapan sa abroad. What we do is really through financial advisor. Hindi lang siya lalapitan kita at o-offeran kita ng produkto. I talk to you and then I will have to know ano ang capacity mo and then ano yung magiging goal natin para sa gagawin mong investment, para sa gagawin mong pag-manage ng finances. I'm also involved in another organization. It's a non-profit organization which we call it Angat Pilipinas Coalition for Financial Literacy. Basically, I'm a volunteer there. But the main purpose of that is to help OFW youth and some other people that needs financial advice. And we even write a book para doon on what you can do for 5 years. Para you can tell yourself that you can go home. Ito na ika-5 taon ng pag-a-abroad ni Tristan. Ngayon na ang katuparan ng kanilang kasunduan na magfo-for good na siya ng Pilipinas para naman magkasama-sama na sila ng kanyang may bahay at ng kanilang anak na si Summer. Yes. So 5 years, of course, this is our place. At least we have been halfway na. Although it's mortgage, pero it's halfway na. We're done. We do have business. We have a transportation business. Tinapang din namin yan isa-isa. And it's growing right now. Happy kami. We don't have yet the profit because our strategy is to pay off everything so that later on, pagdating niya, it will compensate the amount, kung ano yung nakukuha niya sa OFW. It's given talagang malaki. And you know, if you work here, medyo maano ka talaga, ito lang, with taxes pa yan. And of course, investments, yung mga paper investments that we have, mutual funds. I even started in stocks before. I was 5 years ago, and right now, I'm really happy with the results. Tinanong namin si Carmi kung handa na ba sila pagdating sa pampinansyal na aspeto. I do the discipline talaga whenever I get a remittance, part of it or portion of it talaga nakatabi just for that. Yun kasi yung naging motivation ko na pag hindi ko siya tutulungan, hindi siya makakauwi. Sa bawat saglit, kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Sa susunod na Buhay OFW, ano magagandang kwentong buhay OFW ang ibabahagi sa atin ng ating malapit na kaibigan at kapatid na si Paring Ray Langit? Ano ang naging buhay ni kapatid Sandy sa Amerika? Ang tinaguriang Land of Opportunities. Sino at ano ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Captain Alberto Rivera Jr.? At kilalanin ang isa sa mga beneficiaries ng Rotary Club of Makati Nelson at Buhay OFW Foundation, kasama pa rin po ang Southville International Schools and Colleges at Las Piñas Doctors Hospital at Seed Foundation. Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium,
the Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, narito na po ang OFW Guru. OFW Guru, it's a job listing website which is focused with Filipinos who are looking for overseas opportunities, employment opportunities. Hindi po isang recruitment site ang OFW Guru. Ito po ay isang website na makakatulong sa atin para malaman kung ano ang mga trabaho na pwede nating pasukan sa ibang bansa at kung saang ahensya tayo pwedeng mag-apply. We started last August 2014. This company is founded by an ex-OFW Filipino and a foreigner who used to work in Singapore together. So they saw the market and they want to help Filipino aspiring OFWs. Simple lang po ang proseso ng OFW Guru. Yung website namin is www.ofwguru.com. So they can sign up. So basically, they can fill up the application form or they can upload their resumes. So once they upload it, they can search for available jobs. So we have about 30,000 available job posts in our websites, which pwede silang mag-key in ng desired position or job na gusto nila. Then they can apply online. Pag nag-submit ng inyong application online, didirekta ito sa OFW Guru sa recruitment agency at ang ahensya na ang makikipag-ugnayan sa aplikante para sa interview. We connect the job seekers to recruitment agencies. Sa ganitong sistema, maiiwasan na ang pagluwas ng aplikante para lamang mag-submit ng kanilang application sa agency. Malaking tulong ito lalo na sa mga naninirahan sa malalayong lugar. Actually, we're doing good. Last December, we have about 20,000 users and counting. We have 2,700 received applications in just one agency. A single agency who posted our listing receives 2,700 applications. Then we have about 750 applications received per week. So I think we're doing good. Para naman sa mga agencies na nais mag-post ng available jobs abroad sa OFW Guru, libre po at walang bayad ang pagpo-post sa OFW Guru. OFW Guru is not beneficial sa job seeker lang. So we are also beneficial for recruitment agencies because we are giving this for free. So free. Free for life. They can post for free. We have a feature na pwede silang mag-search ng applicants. We also have this bulk uploading where pwede silang mag-post ng unlimited listing in one posting. So one uploading lang. Which is, I believe, may bayad na siya sa ibang competitors namin. Then we have this job matches which pwedeng i-match yung qualifications ni job seeker dun sa mga openings nila. So, and this is all for free. Dati ring nagtrabaho sa ibang bansa si Ivan. OFW siya sa Singapore. I was a business development manager in an advertising company in Singapore. Bago siya ng ibang bansa, 6 na taon siyang nagtrabaho sa isang multinational company dito sa atin. Then, an opportunity came. A job offer came. So, salary is decent and yun nga, Singapore is not a bad place. So, I decided to accept the offer. 3 years lang si Ivan sa Singapore. Aminado siya na hindi niya kinaya ang lungkot ng malayo sa kanyang pamilya. First time kong mahiwalay sa family ko that time. So, ayun, hindi ko alam ganun ako ka-dependent sa parents ko. Sa 3 taon niya bilang OFW, nakapag-ipon naman siya ng sapat para makapagsimula ng sarili niyang business. Nagtayo ako ng small business. Then, it went well naman. Kahit malaki ang kanyang kinikita sa Singapore, hindi pinagsisisihan ni Ivan ang kanyang desisyon na manatili na sa bansa. Yung happiness, yun yung hindi mo mabibili. So, masaya ako dito. And I'm contented with what I get right now. So, I think yun yung hindi mo makukuha sa Singapore.
Si Richie naman ang Pinoy na tinutukoy ni Ivan na nagtayo ng OFW Guro. 10 taon siya sa Singapore. Started off as banking. Pagkatapos, I went to consulting. Consulting for banks. Long hours, single yung life mo doon, family is all here. So sometimes malungkot, but then most of the time, it's work. So work is work. Parang wala ka ng oras for your personal life. Ganun naman talaga yung trabaho. Pag-uwi niya ng Pilipinas, sinimulan na niya ang OFW Guro. Kung na-meet ko isang colleague ko sa Singapore, nandito siya, may project siyang ginagawa dito. Tapos we both sort of just exchanged ideas and then came up with OFW Guru. And we thought na parang there's opportunity in this space to improve product offerings to the Filipinos. I mean, we basically have double the number of Filipinos going abroad to the number of Filipinos getting a job locally. So, nandun yung market, malaki yung market. And if anything, it's just going to grow year by year. It's not going to get any less. We don't just want to be a job placement agency. We want to be an information source for all OFWs. For everyone who's an aspiring OFW, check out the website. Again, it's free to use, it's free to register, it's free to post your own profile. Recruitment agencies are constantly searching our websites for candidates to fill their vacancies. Sa bawat saglit, kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Sa susunod na Buhay OFW, ano magagandang kwentong buhay OFW ang ibabahagi sa atin ng ating malapit na kaibigan at kapatid na si Paring Ray Langit? Ano ang naging buhay ni kapatid Sandy sa Amerika? Ang tinaguriang Land of Opportunities. Sino at ano ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Captain Alberto Rivera Jr.? At kilalanin ang isa sa mga beneficiaries ng Rotary Club of Makati Nelson at Buhay OFW Foundation. Kasama pa rin po ang Southville International Schools and Colleges at Las Piñas Doctors Hospital at Seed Foundation. Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Black Pearl Wellness Institute by Marisa Del Mar. Mega World International. Jet Water Heater. Sights and Sights Outdoor Advertising. Dahil sa karamihan ng miyembro ng kanilang pamilya at kamag-anak ay mga OFW, sadyang may puso para sa mga OFW si Mark Narboneta. Yung mother ko, yung dalawang sister ko, yung brother ko actually who is also part of GoFC. He came here from Japan 6 years ago or 7 years ago. And yung mga pamangkin ko, pinsan ko, pamilyang OFW. Ang kanyang ina at nakatatandang kapatid ay nasa Japan. Ang kanyang kuya ay minsan ding nagtrabaho sa Japan. Samantalang ang isa pa niyang kapatid na babae ay nasa Canada naman. At first, siyempre pag una na may nawalay sa pamilya, medyo parang may kulang. May kulang, pero dapat masanay kayo. Plano din ni Mark na mag-OFW. Graduating po ako ng dentistry. At yun po yung mga ginagawa ko. Gumagawa po ako ng mga dentures, mga pustiso, mga splint.
aside from my business po na small yung mga imported goods like from Japan, binibenta po natin. Kasalukuyang abala si Mark bilang volunteer sa Glow FC. Siya ang sekretarya ng kanilang samahan. Nakita namin yung suporta ni Kapitan, suporta ng OWA, dahil nagpupunta sila rito eh. No, at first parang hindi ako naniniwala until na nakita namin talaga yung OWA at maraming mga programang ibinababa. Bilang secretary po ng Glow FC, no, sabi ko, kahit na medyo nahihirapan ako at first kasi nahihirapan ka, bagong dahil mo ginagawa. Pero fulfilling siya sa amin, sa bawat, lalo na pag may natatapos kaming projects. Si Marvin ang kapatid ni Mark na minsang nakapagtrabaho sa Japan. 2007 po kasi nakapag-asawa ako, bigla may anak na ako. Alam mo naman dito sa atin, hindi naman gaano kalaki yung mga kinikita, kaya nag-year ako na mag-abroad. At the same time, siyempre, Nihongo wa karanay, ibig sabihin, wala akong alam sa Japanese. Ang hirap talaga ng from scratch talaga, para kang alien na nagpunta sa ibang lugar. Sa simula ay naging assistant siya ng asawang Hapon ng kanyang ate, na boss sa isang kumpanya. From start po, nagsakay siya po ako, nagpo-forklift, yung mga nimutsu, yung mga gamit na galing sa delivery, yung daihatsu, yung mga nimutsu na mga gamit, mga pagkain, yun nilalagay ko sa mga malalaking freezer. Minsan driver, kahit na yung lisensya ko, hindi naman talaga, hinihiram ko lang, meron lang ako kasamang Japanese, kotay-kotay kami mag-drive. Within Tokyo po. Kasabay noon, pinasok din niya ang sari-saring hanap buhay para may dagdag na kita. Nasa hotel po sa Mandarin, minsan nag-waiter ako, minsan nag-housekeeping, iba-iba pong Pero sa panahon na yan, puro kontrata eh. Good for 5 months, 6 months. Naranasan din niya magtrabaho sa construction. Kasi malaki po yung bigay doon. Kung ano po yung mahirap na trabaho doon, yung po yung malaking sweldo. Kasi nakakasabay ko pa yung mga salaryman na naguhubad ng Amerikana nila, nagsusuot ng helmet. Kasama ko po sa trabaho, puro sila Japanese, ako lang po Pilipino. Kasi kabutski po yung kaisha, yung ibig sa malaki. Hindi po siya yuge na private na maliit ng company. Kaya bawal po ang mga gaijin. Pero marami kasi influence yung bayaw ko, kaya medyo binibigyan ako ng opportunity. Tiniis ni Marvin ang lahat ng hirap sa Japan. Gusto ko na po umuwi kasi talagang hirap eh. Talagang trabaho masigit pa sa marino kasi minsan welding ka, sa snow, minsan nag-giba kayo ng bahay, minsan nagagawa kayo ng kusodoro, yung kalye, nag-ispalto kayo kasi hindi pwedeng iwanan ng katiwangwang yan eh. Ganun kasipag ang Hapon. Talagang lilinis nila talaga yan. No, natuto ko hanggang sa nagpapatakbo kami ng mga forklift, mga backhoe, ganyan, mga crane. Natututunan ko rin dahil tinuturo din naman sa amin. Tumagal siya doon ng 5 taon. Umuwi po ako dahil sa na-overstress ka na, namimiss mo na yung family mo, hindi ka na mahabang buhay doon dahil napakarami naman tukso ron. Kasi minsan makakasama mo sa mga, siyempre sa sobrang lungkot, nakakapag-asawa sila ron. Minsan, nasa nasa sarili mo na rin kung paano mo i-control eh. Kasi yung ginawa ko kasi as a Christian, umattend po ako sa Tokyo Baptist Church sa Shibuya kay Pastor Dennis Pons. Kaya minsan may mga pastors, may mga churches doon na nag-encourage sa iyo na, pag nasa iyo ang Panginoon, di ba? Minsan, hindi mo pwedeng gawin yung bagay na sisirain mo yung buhay ng pamilya mo sa mga ganung bagay na parang seguridad lang, makahabol ka na sa visa mo, ganyan, kung makapag-asawa ka ng Japanese o Pilipina na may permanent residence, ganyan. Educate mo na ibig sabihin. Hindi pumasok sa isip ko yun. So, bahala na, ganyan. God will provide kasi dito naman sa Pilipinas, may mga opportunity. Kahit sa ibang bansa, kung will naman ni Lord po. Pag-uwi niya ng Pilipinas, ang asawa naman niya ang nag-OFW sa Singapore. Nurse po siya doon. Staff nurse po siya. 4 times na ata ako nakapunta ron sa Singapore. Mahirap ang sitwasyon niya kasi alam mo naman pag nagpupuyat ka, tsaka yung minsan nagbubat din siya ng mga machines, ng mga equipment sa medical, ganyan, equipment. Talagang masakit din sa katawan nila yan, saka sa puyat. Pero is yung namimiss mo yung pamilya mo kagaya rin nung nandun ako sa abroad. Ganyan talaga, mahirap talagang yun. Kailangan determination, tsaka yung faith kay Lord.
iwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Sa susunod na Buhay OFW, ano magagandang kwentong buhay OFW ang ibabahagi sa atin ng ating malapit na kaibigan at kapatid na si Paring Ray Langit? Ano naging buhay ni kapatid Sandy sa Amerika, ang tinaguriang Land of Opportunities? Sino at ano ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Captain Alberto Rivera Jr.? At kilalanin ang isa sa mga beneficiaries ng Rotary Club of Makati Nelson at Buhay OFW Foundation, kasama pa rin po ang Southville International Schools and Colleges at Las Piñas Doctors Hospital at Seed Foundation. Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, Southville International School and Colleges. Hindi pa man uso ang Facebook pero aktibo na ang ating mga OFW mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pagsusulat sa internet ng kanilang buhay at karanasan abroad. Dito nagsimulang mabuo ang PIBA or ang Philippine Expat OFW Blog Awards. Si Gemma, isang volunteer administrator ng PIBA. Kami, may kanya-kanya kasi kaming site. Since wala pa nga yung Facebook nun, yun talaga yung pinupuntahan ng mga OFW. Parang daily journal. Kung sa ano natin, kung noon, diary. Kaya lang, ang pagkakaiba nun, through internet na natin sinusulat. Iba-ibang site. Tapos nag-create sila ng mechanics. Kunyari, every yearly, nagkakaroon ng awarding. 2008 na marehistro sa SEC ang PIBA. Since then, lumawak na ito at nakilala na rin sa tawag na Pinoy Expats OFW Buhay Abroad. Nagkaroon na kami ng 3 level. May PIBA Scholars, PIBA Cares, and PIBA Help. Sa pagtutulungan ng mga volunteer administrators ng PIBA, nabuo ang PIBA Scholars. Taon-taon, meron silang napapaaral ng mga deserving but underprivileged students. Kahit na walang pondo, nagiging posible ito dahil na rin sa pagiging bukas palad ng mga administrators ng PIBA from the different parts of the globe. Asia, mostly Middle East, Europe, America. Ang PIBA Help naman ang katuwang ng ating mga OFW sa pakikipaglaban sa mga issue na may direktang epekto sa kanila at sa kanilang pamilya. Yung sa PIBA Help naman, ito na yung through social media. Remember the terminal fee integration, no to 550. Isa kami sa nag-umpisa nung panawagan na yun. And then no to balikbayan boxes. Tapos yung recently yung Tanimbala issue. Kami nakipag-dialogue kami kay Secretary Lina para nga dun sa outcry ng mga OFW na bakit kailangan buksan. Sumasama din kami sa mga hearings, sa Senate, sa Congress. Kasama namin yung mga OFW advocates din. Ang PIBA Cares ang nagsasagawa ng mga kawang-gawa ng PIBA. Kami yung outreach program. Nagbibigay kami sa mga matatanda, yung mga Home for the Aged, lapis at papel program. Yearly, nagbibigay din kami ng mga school supplies dun sa Catanduanes. Taos sa puso ni Gemma ang pagiging volunteer administrator ng PIBA dahil na rin sa naranasan niya ang maging isang OFW. 10 taon siya bilang isang caretaker sa Taiwan. Nung nag-Taiwan ako, ang main concern ko talaga, ang goal ko, makapagtapos yung kapatid ko na bunso and then yung mga pamangkin ko. Naging maayos naman ang kanyang naging buhay sa Taiwan, kahit na noong sa simula,
ay hirap na hirap siyang intindihin ang kanilang lengguwahe. May kwento nga akong hindi nakakalimutan eh. Sabi niya, early in the morning, sabi niya sa akin, Paozi. Ang pagkakaintindi ko, yung dumpling, lutuin ko. Kasi Paozi yung dumpling. Parang similar, di ba? Similar pakinggan. So, niluto ko, yun pala. Kunin ko daw yung newspaper dun sa labas kasi babasahin niya. Yung mga ganong situation. Biktima din ng contract substitution si Gemma. Noon kasing araw ng kanyang pag-alis, habang nasa airport, ay wala sa loob na pinirmahan niya ang isang blankong dokumento na binigay sa kanya ng kanyang agency. Pagdating ko sa Taiwan, yun na, sinisingil nila ako. May, daw ako dito, may utang, 60,000. Babayaran ko siya for 10 months. So, every month may 6,000 na kukunin sa akin. Mabuti na lang at tinulungan siya ng kanyang amo na mapasawalang visa ang dokumento. Kung susumahin, naging productive at successful ang buhay OFW ni Gemma. Nakapagpundar siya ng sarili niyang bahay at lupa at napatapos niya ng kursong nutrition, dietitian ang kanyang bunsong kapatid. Tapos siya yung pumalit sa akin. Until now, nandun siya. Yun yung isa sa magandang nangyari. Sa ngayon, masaya si Gemma sa kanyang ginagawang pagtulong sa mga kapwa niya OFW. Sa susunod na Buhay OFW, ano magagandang kwentong buhay OFW ang ibabahagi sa atin ng ating malapit na kaibigan at kapatid na si Paring Ray Langit? Ano naging buhay ni kapatid Sandy sa Amerika? Ang tinaguriang Land of Opportunities. Sino at ano ang sikreto sa likod ng tagumpay ni Captain Alberto Rivera Jr.? At kilalanin ang isa sa mga beneficiaries ng Rotary Club of Makati Nelson at Buhay OFW Foundation, kasama pa rin po ang Southville International Schools and Colleges at Las Piñas Doctors Hospital at Seed Foundation. Ang mga kwento sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko, kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayan.